tingin ko, ito yung magiging legasiya ho ng pamilya Duterte, mga kababayan. Ito, oh, kukumustahin na din ho natin, mga Boss Chief Amo, sir, yung mga kababayan natin, na taga Davao ho, mga Boss Chief Amo, sir. Aba, ibinot, ayan, tingnan, pinagmamalaki ng mga DDS, ito pala yun, mala Singapore na Davao, no? Sana naman, yung mga, doon sa mga taga Davao, o doon sa mga nakikita nating mga nakatira dyan, iwasan nyo na yung mga paglusong sa baha. Bakit? Nako, leptospirosis, yung pwede nyong maging sakit kapag kayo ay lumulusong sa baha. Tapos may sugat kayo. Okay? Naalala ko lang ho kasi, mga kababayan, mga Boss Chief Amo, sir, nung pong panahon po ng eleksyon, taong 2015, 2015, diyan na nagsisimula po ipakilala ang dating Pangulong Duterte, no? Tapos 2016, yung mismong araw ng botohan, ang lagi po nilang sinasabi at ang lagi ko pong naririnig, mga kababayan, ay ang Davao daw po ay mala Singapore. Kung baga yan, totoo yan sinasabi diyan sa caption na ang Davao daw po ay mala Singapore. At meron pa silang mga sinabi ho, mga Boss Chief Amo, sir, wala daw pong mahirap sa Davao. Naalala nyo yun? No, kaya tayo naman, naku. Syempre tayo ho, mga Boss Chief Amo, sir, pagod na din po tayo sa kahirapan ng mga panahon na yun. No? Syempre tayo, hahagilap tayo na nung akala natin na mga magiging leader natin para iaon tayo sa kahirapan. Meron pang sinasabi, mga Boss Chief Amo, sir, yung mga nakakakilala dati kay dating Pangulong Duterte, na ang Davao daw po ay walang sala-salabat na kuryente o yung parang spaghetti na kuryente sa taas at nasa ilalim daw po ng mga lupa. Kaya lang, parang iba ng yata ang nakikita ko dito. No? Unang picture, nung bandang dulo, yung bandang dulo, linakyan ko po merong mga kuryente sa itaas. Tapos, yung mga nakikita ko naman po, mga bahay-bahay, mga kababayan, hindi ko naman po kayo hinahamak. Hindi ko naman po kayo hinahamak. Hindi naman po yung ganito, yung nakasanayan kong nakikita ko sa mga nadadaanan sa kalsada, sa mga nakikita sa mga video, sa mga TV, ang bahay ng mayayaman po. Di ba? Tapos, ang isa pa po, yung baha, mga Boss Chief Amo, sir. Naalala niyo po yung 51 billion na sinasabi na pondo daw po o naging pondo ni Pulong Duterte kung ilang taon yon para doon sa kanyang distrito sa Davao. Para doon sa Davao ho, mga kababayan. Pero ang nakikita po natin ang taas na baha po nito. Sabi ni Anak Leto, pintukan, baka matetato kayo sa ihi ng mga Duterte, wag lulusob sa baha. Parang malayong-malayo naman po ito, mga Boss Chief Amo, sir, doon sa sinasabi nila na mala Singapore ang Davao. Dahil po ako, mga kababayan, ilang taon din po akong tumira doon sa Singapore. Mapapunta ako ng Geylang. Ay, putik na yan. Geylang agad yung nasabi ko. Nako, shout out doon sa mga nakatira ngayon sa Singapore. Alam nila kung ano ang Geylang. Mapapunta ka dyan sa Geylang. Mapapunta ka sa, lalo na Orchard ho, mga bossing. Di ba? Diyan sa may Orchard Towers. Walang baha po dyan, mga kababayan. Hindi po nagbabaha dyan. Minsan, sabi ni Topa Kids Matias, naku, alam yata. Alam yata ni Topa Kids yung sa Singapore. Lorong 18. No? Yung nakikita ko, lorong 18. Yung nakikita ko doon sa sinasabi ng mga kaibigan ko. Pero hindi ako pumupunta doon. Miski sa Orchard, doon sa Orchard Towers, hindi ako pumupunta dyan. Malayo. Sa Singapore, wala kang makikita na mga salasalabat na kuryente, wala kang makikita na pagbaha. Ano pa wala kang makikita? Wala kang makikitang mga ganitong bahay. Tapos narinig pa natin, mga bossing, kung maalala nyo po,
safest city, no? Ang Davao daw po sa Southeast Asia. Kung mataas ang mga nahuhuling illegal na ipinagbabawal na gamot o illegal na yung mga ipinagbabawal na gamot, alam niyo na po mga kababayan, di ba? Kung mataas po ang rate nun na nahuhuli, lagi po, hindi ho ako nagsisinungaling, kagaya po nung nakaraang taon, 2025, ilan po ang mga naaresto, ilan po ang nahuli na mga ipinagbabawal na gamot diyan po sa Davao. Di ba? Maya't maya, minuminuto, pati po yung mga pagawaan ng mga, ano tawag dyan, mga birth certificate o peking birth certificate. Ano po? No, at ang sinasabi, libo-libo daw pong mga Chinese, mamaya pupuntahan natin yung topic na yan, libo-libo daw pong Chinese ang mga nakapagpagawa ng mga peking birth certificate. At ito ay ginagamit nila para sa pambili po ng mga kalupaan sa Pilipinas. Delikado po kapag kaganyan. No? Delikado ho, mga boss Jeep Amo sir, pagka ganyan, no, mga kababayan. O tuloy natin yung video. Ang dumi pa, talagang nagkalat din ho, mga kababayan, no. Yung ano, yung basura doon, no. Parang ang layo naman po ito, Erwin Locre, doon po sa sinasabi nila na mala Singapore at safest city in Southeast Asia. At mga boss Jeep Amo sir, kung 51 billion ang naging pondo ni Pulong Duterte, mga kababayan, siguro po hindi na ganito yung raranasin ng mga Davaoenyo, hindi na siguro ganito raranasin ng mga taga-diyaan ho, mga kababayan, di ba? Pero 51 billion, ang laking pera na ho nun, mga boss Jeep Amo sir. Sana lang yung nag-post nito talagang sana lang yung nag-post nito talagang Davao talaga ito. Ano po? Kasi syempre, mga boss Jeep Amo sir, hindi naman ako napunta sa Davao pero nilagyan ng caption ng Davao. Okay, sabi ni Ryan, ni Ryan Heronimo, parang Italy ang Davao. Yan yung sinasabi ko kay Ryan Heronimo, no? Ang ganda pala ng Italy kapag kaganito. Diyos ko po. Grabe kung ganito ang Italy. Siguro wala ng mga turista, wala ng turismo, bagsak na ho. Italy, mga kababayan. Yaan yung sinasabi po natin na kaya po marami ang umalis na sumusuporta sa dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte ay dahil po doon sa mga kasinungalingan na ganito. Madami. Isa ho ako sa bumoto kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Isa po ako sa bumoto kay dating Pangulong Duterte dahil po doon sa mga sinasabi nila na ang Davao daw po ay mala Singapore at safest city in Southeast Asia. Wala din daw po mga ganitong baha, walang mga salasalabat na mga kuryente, at yan po, wala daw pong mahirap. Syempre naman, no, mga kababayan, isa tayo doon sa mga gustong umunlad noong araw. Kaya ang iniisip ko, naku, pag ibinoto ko si dating Pangulong Duterte, magbabago ang aking buhay. Hindi din po pala. Kahit anong galing po ng ating presidente, kung ikaw ay walang disiplina sa sarili, kung ikaw ay tamad, walang iuunlad ang iyong buhay. Di ho ba, mga kababayan?